Ang lalaki na ito ay laging late sa trabaho, hindi niya napansin na may kakaiba sa gwardya at hindi niya din napansin ang mga dugo sa elevator. Pero gusto lang niyang magtrabaho sa lalong madaling panahon, pagdating niya sa opisina ay dalawang bangkay ang nakahandusay sa sahig at hindi na lang niya pinansin at bumalik sa kanyang upuan. Pagkaupo niya ay tinawag siya ng manager sa kanyang opisina. Sanay na si Desmond na napapagalitan dahil sa pagkalate, ngunit ngayon ay hindi siya pinagalitan ng manager bagkus ay patuloy niyang hinahasa ang lapis, may mabangis na titig sa kanyang mga mata, natarante si Desmond, hindi sinasadyang napatingin siya sa sahig at nakita niya ang kasamahan na nakahandusay sa sahig na may mga lapis na nakatusok sa buong katawan. Natakot si Desmond, bago pa siya makapag-react hinagis na siya ng manager palabas ng opisina, halatang may problema ang manager, pero hindi lang si manager ang may problema, lumingon si Desmond at napagtanto niyang lahat ng mga kasamahan niya ay kakaiba ang kinikilos. Sa sobrang takot niya tumakbo siya para sa buhay niya, at parang baliw na hinahabol siya ng katrabaho niya, matalino si Desmond na ginamit niya ang blind spot niya para makatakas sandali, pero paglingon niya ay may nakita siyang katrabaho na gumagawa pa rin. Gusto sana siyang tanungin ni Desmond kung ano ang nangyari, pero, sinaway siya at humigop ng inumin sa mesa, biglang naalala ni Desmond na marami siyang nakitang ganitong inumin sa opisina kahapon. May kaugnayan kaya itong mga kakaibang phenomena sa inuming ito. Aalis na si Desmond, hindi sinasadyang nasipa niya ang isang wire sa sahig, ang kanyang katrabaho ay nag-e-edit ng video sa loob ng isang araw at hindi pa ito na-save. Sa sobrang galit niya ay tumaas ng ilang beses ang lakas niya sa pakikipaglaban, inihagis niya si Desmond, pagkatapos ay idiniin niya ito sa pader, nasusuka na si Desmond nang makakuha siya ng tabla na gawa sa kahoy at binasag ito sa kanyang ulo. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay naging sanhi ng pagkawala ng malay nito, naisip niya na lahat ng mga baliw ay abala na nagtatrabaho, kaya't nagkaroon siya ng ideya na magpanggap na abala sa trabaho at ito ay gumana. Nakagawa siya ng paraan para makatakas sa opisina, pero napagtanto ni Desmond na nasa opisina pa pala ang crush niya, kaya bumalik ulit siya, buti na lang at hiwalay na opisina si Samantha, wala siyang napansing kakaiba dahil naka-earphone siya pero nainom na niya ang itim na inumin. Sinubukan itong alisin ni Desmond ngunit natapon ito sa buong mesa, si Samantha ay hindi uminom ng isang pulutong ng inumin, kaya hindi siya ganap na nagbago, ngunit patuloy siyang nagalit kay Desmond at binalibag siya. Mabuti na lang at nagawa siyang patulugin ni Desmond, para hindi na muling mag-mutate si Samantha, itinali niya ito, paggising niya hindi alam ni Samantha ang nangyari, gusto na siyang ilayo ni Desmond mula dito at ipaliwanag sa kanya, pero nang makarating sila sa hagdan nakita nila ang mga zombie na paakyat, bumalik sila at nagtago sa isang kwarto. Kakasara pa lang niya ng pinto nang may narinig siya sa likod niya, biglang tumalon ang isang lalaki sa likod ni Desmond, yun pala ang katrabaho niyang si Morad pero hindi siya nakainom, sinisigurado lang na hindi sila mutated. Handa na silang lumaban na magkasama, pagkaalis ng mga zombie sa office, pumunta ulit silang tatlo sa hagdan pero sobrang nagulat sila sa eksenang ito, natulala sila. Kailangan nilang humanap ng ibang daan para makatakas. Sa puntong iyon ang elevator ay pumapalya na din. Marahil ang air vent ay isang magandang opsyon. Pero makalipas ang 10 minutong paghawak sa katawan ni Samantha ay hindi na nila ito may pasok sa vent, mukhang kailangan na nilang dumaan sa bintana, hinampas agad ni Desmond ang salamin gamit ang kanyang printer. Ngunit ang salamin ay nag-trigger sa sistema ng seguridad, ang buong panlabas ng gusali ay agad na nabalot sa mga plate na bakal, ito ay isang kumpanya ng paggawa ng armas, kaya ito ang may pinakamataas na antas ng sistema ng seguridad. Tanging ang pinakamataas na pamamahala ng kumpanya ang maaaring magpagana sa sistema ng seguridad. Nangangahulugan na kailangang dumaan sa isang palapag na puno ng mga zombie upang makarating sa pinakamataas na palapag. Tinitingnan nila ang mga zombie na umaatake sa isa't isa. Naisipan na naman ni Desmond na gumamit ng disguise gaya ng dati, kaya nagpanggap silang tatlo na zombie at matagumpay na nakarating sa HR department. Lahat ng babae dito ay mutated na gutom at kinukubkob ang isang malakas na lalaki na nagngangalang Franklin. Nagkaroon ng magandang ideya si Desmond na pumunta sa opisina at tumawag sa radyo, nagsinungaling siya tungkol sa pagbabakasyon ng kumpanya at ginulo ang mga zombie para iligtas si Franklin, ang kailangan lang nilang gawin ay maglakad sa sales department upang makapunta sa pinakamataas na opisina. Pero sobrang init ng ulo ng mga staff dito, at nagkakagulo sila, mapipilitin silang dumaan, pumunta ang team sa utility room at gumawa ng sarili nilang armas. Dahil sa dami ng mga zombie, kinailangan nilang pakawalan si Samantha saglit, nang maayos na ang lahat, nagpanik silang apat at pumunta sa sales office, at nakipaglaban sa mga zombie. Nakaya nilang harapin ang hamon ng mga intelligence zombie na ito nang hindi umaatres kahit isang hakbang.
Lalo na si Samantha, na nakainom ng konti ng energy drink. Madali niyang natamba ang ilan sa pinakamalakas na lalaki. Ang isa sa mga nakaligtas ay tumalon kay Desmond at tinanong siya kung mayroon siya ng inuming iyon, ngunit napagkamalan siya ni Morad na isang zombie kaya tinamaan siya ng palakol sa leeg. Iyon ang unang pagkakataon na nakapatay siya ng isa. Hindi sinabi sa kanya ni Desmond na hindi mutated ang lalaki, tutal ginawa naman ito ni Morad para iligtas siya. Gulat na gulat silang apat sa mga zombie na nakahandusay na kanilang tinalo. Kasunod nun ay pumunta silang apat sa pinto ng pinakamataas na opisina. Pero ayaw silang papasukin ng mga executive dahil akala nila infected sila ng virus. Gayunpaman, ang mga executive ay pabeya, isang tagalinas ang binuksan ang pinto ng walang kabuluhan. Silang apat ay nakapasok sa opisina, at sa sandaling sila ay nakita, nagtaas sila ng kanilang mga armas at nagbanta sa isa't isa. Sabi ng isa sa mga amo, ito ay kumpanya ng paggawaan ng armas, bawal ang karahasan, medyo mali ang tunog na ito, ngunit pareho nilang ibinaba ang kanilang mga armas, nakipag-usap sila sa may-ari at nalaman na may problema sa mga inumin. Ngunit ang mga inumin ay ginawa para sa mga sundalo. Habang nag-uusap sila, ang manager na naging zombie ay lumapit sa pinto kasama ang kanyang mga empleyadong zombie, galit ang kanilang mga mukha na parang may hinanakit sila sa kanilang amo. Galit din na sinigawan ng manager ang amo at sinabihan siyang itaas ang lahat ng sahod ng empleyado sa $2,500 o kung hindi, magiging malubha ang kahihinatnan. Ngumiti ng masama ang amo at sinabing maaari mo akong patayin, ngunit huwag mong galawin ang aking pera. Ito ay lubos na ikinagalit ng manager, pagkatapos siya at ang kanyang mga tauhan ay umatake at sinira ang pinto. Nagtago ang amo sa kanyang opisina. Hinarangan naman ni Desmond ang pinto gamit ang mesa, lumabas si Franklin na may hawak na inumin, bilang isang hamak na trabahador, narinig niya ang sinabi ng manager at gusto niyang sumali sa welga. Ngunit sa sandaling siya ay palabas ng pinto na tamaan siya sa tiyan ng palakol ng manager. Kasunod nun ay papasok na ang mga zombie sa opisina, si Desmond at Morad ay nagtago sa isang maliit na opisina, binaril ng amo ang isang zombie gamit ang kanyang shotgun, ngunit napakarami nila. Kaya kailangan niyang umatras, ang dalawang shareholder ay naging sariwang pagkain ng mga zombie. Ilang saglit lang, ang mga zombie ay winasak ang pintuan. Kahit na may hawak na baril ang amo, hindi niya makayanan ang patuloy na pag-atake ng napakaraming mga zombie. Nang magpapalit na sana siya ng bala, biglang pinutol ng manager ang palad niya, hindi tumigil ang manager hanggat hindi niya mapaslang ang boss. Kinuha niya ang palad ng amo para mabuksan ang security system at makahawi ng mas maraming tao sa labas. Iniwan din niya ang ilan sa kanyang mga tauhan para paslangin sina Desmond at Morad, mabilis na kinuha ni Desmond ang shotgun at winipe out ang lahat ng zombie sa isang putok. Tapos na ang krisis ngunit hindi maganda ang sitwasyon ni Samantha. Kailangan nilang hanapin ang panlunas, kaya dinala nila siya sa departamento ng R&D kung saan pinatatakbo ito ng doktor. Sa ilalim ng pressure ni Desmond, sinabi ng doktor sa kanya ang totoo, lumalabas na ang inuming ito ay ibinibigay sa mga militar upang mapahusay ang kakayahan ng mga sundalo. Pero substandard ang batch ng inumin na ito, pero ginamit ng ibang doktor para ibigay sa mga tauhan niya kasi never siyang prenomet ng amo niya. Kaya ginamit niya ang ganitong paraan para makaganti. Buti na lang may antidote. Nasa warehouse sa baba, pero puno na ito ng mga zombie. Para mailigtas ang paborito niyang babae, dinala ni Desmond si Morad sa showroom at inilabas ang mga armas sa display case. Pumunta sila sa bodega at nakita ang manager na nilalason ng utak ng mga zombie. At nakita sila ng manager mula sa surveillance camera, napakaraming zombie ang lumusab sa kanila, agad silang nagkubli. Naghahanap ng mga survivors ang mga zombie, ginamit ni Desmond ang inumin para makuha ang kanilang atensyon, at pagkatapos ay pinagbabaril sila. Marami agad ang nabawas sa mga zombie. Dahil sa perpektong koordinasyon, sa wakas ay nakalayo silang dalawa sa mga zombie at nakahanap ng panlunas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang manager sa kanyang mecha, at nagpaputok ng baril ng walang sabi-sabi. Tumilapon si Desmond, ngunit sa kabutihang palad hindi siya nasaktan dahil sa mabangis na lakas ng putok ng mecha, tumakbo ang dalawa para makatakas, mabuti na lang, nakuha nila ang antidote, inihagis ni Desmond ang antidote kay Morad at sinabihan siyang iligtas si Samantha. Habang naghahanda siya para harapin ang manager, sinusumbatan niya ito sa kanyang mga pang-aabuso. Bigla siyang inatake ng isa pang zombie. Nakatutok na sa kanya ang baril ng manager, dumating si Samantha, na nabigyan na ng panglunas para iligtas si Desmond sa tamang oras.
Nagtakbuhan silang tatlo habang inaayos ang mga pampasabog. Pagpasok ng manager sa blast zone, pinindot ni Desmond ang remote control, ngunit sa kritikal na sandali, hindi gumana ang remote control. Hindi pala nalagyan ng mga detonator ang mga pampasabog. Sobrang yabang ng manager nung mga sandaling yon, huling barahan na lang ni Desmond nang tinapon niya sa lapag yung trigger ng bomba. Ang kasunod ay depende na lang sa swerte, hindi nila akalain na natapakan talaga ng malas na manager yung bomba. Matapos ang isang marahas na pagsabog ay hindi lamang nakatakas ang tatlo sa gusali, kundi natapos din ang kakilakilabot na sakunan na ito. Saksi si Morad, Desmond at Samantha na pwede na uli silang mabuhay ng walang pag-aalala. At dyan na natatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye.